Guys, good evening. Ngayong gabi, meron tayong i-repair. So, merong dinala sa atin na isang double bell brand Airsoft rifle. So, ito siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ang pinaka-problema ron ito, sabi ni owner, habang ginagamit niya, bigla na lang stock up yung trigger at hindi na makalabit. Pero ngayon, nakakalabit naman siya. Yun nga lang, ayaw niya mag-fire. So, nag-stock up talaga siya. Check natin kung ano yung naging problema kung bakit nagaganto. At isa pa, ipapakondisyon nyo yung internal parts kasi ang putok nito is parang hinihingal daw. So, napag-desisyon na namin magpalit ng motor kasi naka-stock motor pa siya. Medyo matigas yung spring na naka-install sa kanya. Kaya siguro ganun yung nagiging cycle ng pagputok niya. Medyo mahina or mabagal. O sabihin natin delay yung palo ng piston. So, yun yung aayusin natin sa kanya. Siyempre, bibidyohan muna natin pag napaputok natin. Then, after natin magawa. So, start na tayo guys. Disassemble na natin para makita natin yung pinaka-problema niya. Yan guys, pakita ko naman sa inyo ano yung Magandaki double bell. So, sinasabi kasi ng iba, pangit yung brand na double bell. Pero para sa akin, meron siya magandang features para sa akin. So, tignan nyo mabuti yung likod niya. Naka-QD gearbox shell na siya, QD spring guide. Open pa siya. So, means, napakadali kung magpapalit tayo ng spring. Hindi na natin kailangan ng gunsmith or hindi na natin kailangan i-disassemble pa yung gun para lang magpalit tayo ng spring. So, dito lang sa likod, ang gagawin nyo lang is siyempre, una-una, tatanggalin nyo yung buffer tube. Then, pag natanggal nyo yung buffer tube, makikita nyo na yan. Make sure lang na naka-rest yung spring natin bago natin tanggalin yung spring. Kasi, pag ang piston natin is nandito sa part na to, hindi natin ito maitutulak talaga. So, kailangan natin siyang i-fire. So, sa case na to, napakaswerte lang kasi inabot siya ng pagkasira nang naka-rest yung spring niya. Kaya madali natin madi-disassemble. Pakita ko lang sa inyo. Ganyan lang natin din. Yan guys, ganoon lang kabilis magpalit ng spring. Disassemble natin. Tingnan natin kung umipit nga lang ba. Connect natin yung battery, connect natin yung motor. Kaya niya talaga mag-fire. Baka sunog to. Tingnan natin. Ayun, lusaw. Pakita natin, close up natin yung camera. Yan. Yan guys, makita nyo, natunaw na siya. Ano? Disassemble natin para mas makita nyo. Yan guys, nakita nyo, sunog na sunog yung switch. So, disassemble natin yung switch para makita nyo ng mas malapitan. So, yun ang naging problema. Sobrang stress ng build na to, ng upgrade. Kasi, sa tigas ng spring na nakalagay sa kanya, stock motor yung gamit sa kanya. At isa pa, na nagpabigat is yung 16:1 ratio ng gear. Ayan. So, dapat dito, 18:1. Pero, konti lang yung diferensya nila. Pero malaking bagay na yun, lalo sa mga ganitong upgraded or sa rifle. So yun, itatama natin to. Magpapalit tayo ng motor, magpapalit tayo ng switch, then spring. Kailangan natin pala ng spring kasi pag hindi palit ng spring, may stress lang ito. Makikita nyo man yung wire niya, yung stock pa, may chance na masunog talaga to. Ngayon, nasunog yung switch, swerte tayo. Ito lang. Pero di natin masabi pag tinuloy-tuloy natin yung ganitong set is magka-problema pa ng mas malala. So yun, start na tayo, i-repair na natin.
Grabe guys, tignan nyo to. Dinisassemble ko. Tignan nyo mabuti tsura ng switch nya. Lusaw na lusaw talaga. Grabe. Yun guys, nakapagpalit na tayo ng switch. So ngayon, tetesper natin siya. Tignan natin kung gagana na. Yun. Yan. So reassemble na natin. Nag-regimes na rin tayo ng gears kasi hindi maganda yung pagkakatunog ng gears. Malalaman natin mamaya ang resulta pag na-reassemble na natin. So balikan ko kayo after natin ma-reassemble. A few moments later. Guys, na-reassemble na muna natin siya. Then papakita ko sa inyo kung paano yung putok niya. So ngayon, nag-regimes pa lang tayo. Tsaka yung switch na sira, inayos natin. Hindi pa natin na itutuno ng ayos. Ready? I-tune naman natin siya at mag-upgrade tayo ng motor. Sir, good evening yun. Update lang kita. Na-tune ko na ng ayos yung internal parts niya, yung gears, spring, torque motor ang ginamit natin. So, pakita ko sa iyo, lakas na ng magnet yun. At eto na yung test pair natin sa kanya. Napaka-responsive na ng trigger. So, pakita ko si Semi. Guys, yun, update lang tayo dito sa ginagawa natin na airsoft rifle ng double bell. So ito yung dinala kanina, yung problema sa switch. Then, yung tunog niya raw is, yung tunog ng putok niya is parang hinihingal daw, sabi ni owner. Yun yung inayos natin sa kanya. So unang-una sa switch, nagpalit tayo ng switch kasi yan, sunog na siya. Makikita nyo kasi yung unang upgrade or unang set na ginawa rito is napaka-stress talaga. So hirap umigot yung gears kasi masikip yung pagkaka-shims. Then stock motor yung gamit sa kanya at sobrang tigas na spring na nilagay. So ngayon nagpalit tayo ng motor, nag-regimes tayo, nagpalit tayo ng switch at eto na ngayon yung FPS niya. Yun. Zoom natin para mas makita nyo. 493 FPS. 492. 495 FPS. Yan guys, nakita nyo, FPS niya is around 495 FPS. So ngayon, pakita ko naman yung response ng trigger niya. Yan, firing. Then full auto tayo. Maririnig nyo, wala na yung tunog na parang hinihingal. So yun, 100% okay na siya. Sir, sa owner nito, yun, maraming salamat po. Ready na yung unit mo. Bukas pwede ko na itong pick upin. So yun lang, next na natin yung ibang airsoft rifle na gagawin natin. Sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade, yun, message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Yan, ito siya. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa or ipa-upgrade at pag-usapan po natin. So yun lang po, maraming salamat.